Inaamin ko na hindi ako submissive wife. Kasi dahil sa mga ginawa niya. Pangarap ko yung binibaby ako, hindi ko naranasan. Parang alam mo, ang na-feel ko talaga unloved. Sa kabila ng kagaling ang naranasan ni Minda ay ang panunumbalik ng sakit at puot dulot ng nakaraan. Ang dami na may struggle after ng operation ko. Kasi nagsusumiksik sa utak ko yung mga ginawa niya, yung kung bakit, na sobra akong nasaktan. Parang parating pumapasok sa isip ko, sabi ko, deserve ko ba? Deserve ko bang i-betray? Sabi ko, deserve ko bang lupuin? Kasi matino naman ako. Kasi nawala na yan nung hindi pa ako nagkakaroon ng aneurysm. After ng aneurysm, bumalik lahat. Lahat ng pain, bumalik. 11 taon na mula nang magloko si Arsenio. Ngunit para kay Minda, anyway kahapon lamang nangyari ang lahat. Minda, 11 years na nakalipas mula nung nagloko ako. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad hanggang ngayon? Deserve ko ba, mahalin? Deserve ko ba? Deserve ko ba to? Kasi alam mo kung di ko sila pinanganak, give up ko lahat to yung marriage natin. Matagal na yan, pero naalala ko. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung bakit. Bakit mo ginawa? Kung ako lang, hindi ko kaya. Kasi sabi ko, may karir ako. Maayos ang buhay ko, mabubuhay ako. Independent ako na tao. Hindi ko kailangan ng husband na hindi naman faithful. Pero dahil sa Panginoon, hindi ko i-give up dahil ayokong saktan ng mga anak. Sa kabila nito, patuloy pa rin ipinaramdam ni Arsenio ang kanyang pagkalinga sa asawa. Paano yung simula nagkaroon siya ng rupture aneurysm? Parang umiikot lang kasi yung kanyang isip eh. Pagka maganda yung kanyang isip, ayos kami doon. Pero pagka bumalik yung isip niya sa kasalanan ko, hindi na naman kami ayos doon. Talagang mainitin ang ulo niya. Kahit ganun, sinusuyo ko pa rin yung asawa ko. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan ni Minda sa kanyang buhay may asawa. Gayunpaman, hindi naging matigas ang puso niya na patawarin ang kanyang mister at lumapit sa Panginoon bilang mag-asawa. You know, sometimes, Peter, forgiving is a journey. Correct. You choose to forgive out of obedience to the Lord because you know you have been forgiven, but sometimes the pain resurfaces. So talagang kailangan day to day, you choose to forgive. Exactly right. Day to day or moment by moment when you remember and the pain is real. Yes. You choose to forgive. And that reflects the character of Christ in us because He's conforming us to His own image and likeness. And it's not easy. Forgiveness takes time. Forgiveness needs the grace of God. Forgiveness needs His strength. And this is the beautiful part. Jesus Christ, when He went to the cross, He was the ultimate forgiver because He died while we were yet still sinners. When we were so rebellious towards Him, He chose to die for us. Why? Because His love for you, my brother, my sister, is unconditional. He saw you not in your sinful state, but the ultimate purpose for what He wants you to be. Meron siyang magandang plano para sa buhay mo. Will you allow Christ to rule and reign in your heart? If the answer is yes, then pray this simple prayer, but let it be the prayer that comes from your heart.
Just say, Dear Lord, thank you that even when I was still a sinner, you sent your Son, Jesus, to die on the cross. And through His death and resurrection, I can have newness of life today. And so, Lord, I come to you and I surrender my life to you. I surrender to you my past, my present, and my future. I entrust it into your hands because you are the loving Father who loves me unconditionally. So right now, Lord, I ask for your forgiveness. I repent from my sins. I turn my back on my wayward life. And I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Savior, to be my Lord, to be the God that will usher me in the plans and purposes that you have ordained for my life. I, Lord, want to do your will. Lord, I want to live a life that is pleasing to you. So help me, empower me, give me the grace to do that. Lord, thank you for loving me. Thank you for writing down my name in the Lamb's Book of Life. I am forever grateful. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and, if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. Ang lakas ng ulan. Takot naman ako dahil wala akong kasama. Ikaw na, Lord, na bahala sa akin. Pagtapos ng bagyo, may isang hamon pa siyang kinakaharap gabi-gabi dahil natagalan ang pagbalik ng kuryente sa Batanes. Wala akong flashlight. Huwag ka nang lalabas. Baka madapa pa ako anong mangyari sa akin. Dinalaw ng Operation Blessing si Nanay Josefina para ihatid ang isang solar light at binigyan na rin siya ng kumot at banig. Salamat po, Operation Blessing. Your support enables us to quickly respond to our kababayans' urgent needs during typhoons and disasters. Malaki ang maitutulong ng iyong pagbibigay. Please visit cbnasia.com/give to send a special gift today or consider becoming a monthly partner with CBN Asia. God bless you. We're back on the 700 Club Asia. Kasama natin ngayon ang mister ni Minda na si Rex. Welcome to the show, Rex. Welcome. So, Rex, nabanggit mo sa kwento mo na patuloy mo na sinusuyo si Minda sa tuwing nag-iiba ang kanyang mood. Bakit hindi ka sumusuko sa panunuyo sa kanya? Kailangan para maramdaman niya na nagbago na ako. Dahil talagang sobrang dami ko nang ginawang kasalanan sa kanya. Panalangin ko nga na tulungan ako ng Panginoon na magtuloy-tuloy na yung pagbabago ko. Ang Panginoon na lang ang nakakalam kung ano na talagang dapat kong gawin.
Kasi alam mo, Rex, pag merong confirmation sa puso ni Minda na every time she look at you, na talagang like 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. That is the loudest loudspeaker sa kanyang buhay. That's the best movie she can ever watch, na alam niya na talagang binago ka na ng Panginoon. Yun nga, sana magampanan ko na lahat yan. Para yung isipan niya mawala na. Mawala na lahat yung mga ini. Pero baka dahil din sa sakit niya na aneurysm, hindi ko rin siya masisisi kung ganun talaga yung palagi niyang iniisip sa akin. Oo nga. Kaya tanggapin ko na lang kung hindi niya ako While still continue ang panunuyo. Continue na lang. Kumbaga, never give up ang fighting spirit. Oo. Yeah. Importante lang, no, for all couples na bantayan yung marriage nyo by avoiding certain situations, to be alone with a woman sa isang kwarto o sa isang kotse. So, you know, kaya nangyari yun, di ba? Yung yaya kasama mo every day sa isang enclosed space. So, yun na nga, pag meron kayong mga ganyang agreements, no, mag-asawa, even for our viewers who are watching, you might think, oh, OA masyado, OA masyado, but it will protect your marriage because you don't know when you will be weak. And even kung wala kang intention to cheat on your wife, if you're constantly with somebody, kayo lang dalawa, kahit hindi mo type yung babae, kahit wala kang intention, parang anak mo na yung babae, pag lagi mong kasama, you could fall into temptation. All of us, including myself, diba? No one is exempt from temptation. The Bible says, if you think you're standing firm, take heed lest you fall. Because all of us can fall. So, you know, Rex, so I want to ask you, Rex, are you willing to go through that? Na yung ganung mga safeguards, na halimbawa, bigyan ka ng mga request or rules ni Minda na Rex, yung ganito, bawal. Like say, halimbawa, nagda-drive ka, meron kang hindi pwede may kasama sa right seat, kailangan dun siya sa likod. Oo, sa likod. Diba? Hindi mo katabi. No, yun ang mga safeguard. Yun ang sinasabi na misis ko sa akin eh. Because if somebody will see you, they will not think na, anak mo yun, o cousin mo yun, o niece mo yun, di ba? May isipin siya, bakit may kasama si Peter sa kotse, hindi naman niya misis yun, di ba? Yun. Sa mga safeguards yun, okay ka doon. Okay naman ako. Ayan, praise God. Praise God. That shows your willingness, diba? Mula nung na-operahan si Minda, Rex, no, may mga pagkakataon siyang nagagalit. Paano mo siya sinusuportahan habang hinaharap ang sarili mong mga damdamin ng pagkakasala? Dati nung umpisa, talagang hindi ko muna siya kinokontra. Kaya lang parang paulit-ulit din eh. Iniiwasan ko na lang. Iniiba ko na lang ang usapan. Instead of you might say something hurtful, no? Wag na lang. Kasi you care about that person. So iniiba ko yung usapan. Oh, tama. Yeah, okay. That's true. That's a wise thing to do. Avoid putting gasoline, in the fire. Parang ganun yata yung pag nagkasakit ng aneurysm eh. Yeah. Okay, kung maaari kang bumalik at baguhin ang isang bagay tungkol sa iyong mga nagawa, ano ito at bakit? Ayaw ko na mangyari yung mga nagginawa ko. Dahil ang laki talagang problema yan. Sobrang laki. Sobrang problema. Yung consequence. Yung mga ginawa kong kasalanan na yan. Yeah. Kasi talagang parang hindi ka patutulugin eh. Yeah. Tapos pag bumalik pa yung isipan niya ulit na ganun, grabe na eh. Talagang ang laking pagsisisi. Kasi when the devil tempts you, he will tempt you with what is nice. He will not show you the consequences. That's right. After your action. Right. Oh. The lie of the devil will say, hindi ka mauhuli. No one will be affected. Magiging masaya ka lang. But, without knowing that everything will be exposed eventually to the light. Malalaman at malalaman na rin yun, di ba? May pag-asa na muling mabuo ang minsang nasirang pagsasama ng mag-asawa. Posible ito kapag isinuko natin ito sa Panginoon at hahayaang siyang kumilos sa ating buhay. Kung nahaharap sa matinding unos ang inyong marriage or, dumadaan kayo sa matinding pagsubok,
Handa ang trained prayer counselors ng ating 24/7 Prayer Center para kayo ay maipagdasal at bigyan ng payo mula sa Biblia. Tumawag lamang sa numero na nasa inyong TV screen. Sa aming pagbabalik, makakapanayam naman natin si Minda para ibahagi pa sa atin ang maraming aral ng kanyang kwento. Pagkatapos yan ng ilang paalala, dyan lamang kayo. Happy 30th anniversary, CBN Asia. I remember in the early 80s, as an unfaithful husband, I saw Christine watch the 700 Club, at that time being hosted by Pat Robertson. There she gave her life to Christ, and that started our journey to knowing the Lord, because September that same year, I too gave my life to Christ, not realizing that one day, I'll be hosting the show, the 700 Club Asia. How gracious and how faithful and how merciful God is. Praise God. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. We're back on the 700 Club Asia. Sasamahan tayo ngayon ni Minda para sa isang inspiring na talakayan. Maraming salamat sa inyong pagpunta sa show. Sabi mo kanina na ang iyong faith sa Panginoon ay nakatulong manatili ka sa iyong marriage. Paki-describe mo naman sa amin kung paano yon. What did your faith in God do for your marriage? Kasi covenant yan eh. Once na nagpakasal ka, unang-una, covenant mo sa Panginoon. Pangalawa, sa husband mo. Tapos, yung family mo, lalo na yung mga anak ko, ayaw ko silang malungkot. Number one kung ano yan, yung ayaw ko silang saktan. Number one na ano ko na, hindi ako papayag na dahil lang i-give up ko yung ano para masaktan. Dahil galit ako, i-give up ko na yung marriage na yan. Eh, paano na yung mga anak ko? Eh, sinabi nga ng anak ko na, may anak akong nagsabi na, Ma, hindi ko talaga kaya ng hiwalay. Ayaw daw. But he was open to you and sinabi niya yun. Hindi daw niya kayang hiwalay. Yung bunso ang nagsabi noon. Yung umpisang paggaling niya yun, medyo malala yung kanyang isipan nun. Mas matindi ang galit niya nung umpisa pa lang paggaling niya. Parang ano siya, sobrang init ng ulo niya. Parang hindi mo alam kung... Parang na-refresh bago lang, no? Na-refresh parang, lahat. Biglang galit na kagad. Na-refresh lahat. Pero ngayon, parang pabawas ng pabawas habang tumatagal eh. Yeah. So you really see, in other words, Rek, you really see that Minda is trying also her best, di ba? Improvement yung ano niya, isipan niya. Panay ang break. Na-recognize mo yun. Bumababa yung galit niya. So doon mo siya in-appreciate na talagang meron siyang effort. Na talagang sakit niya, ang talagang nagpapainit ng ulo niya. Galing sa aneurysm niya. Tsaka hindi naman tayo robot na on-off eh. And you know, 11 years na ang lumipas, no, mula sa magkamali si Rex sa iyo. Ano sa palagay mo yung pinaka-bago sa relationship nyo ngayon? You know, compared to before? Lagi nga kami nagpapansin. Nagluluto na. Nagluluto na siya. Nagluluto na siya. Chef ka na pala. Natuto ako manood ng YouTube para magluto lang. Oh, that's good May talent ka. Ako hindi ko kaya yun. Sabi ko, anong gusto mong ulam bukas? Eto, panoorin ko sa YouTube, lulutuin ko.
Ganun katindi. No, you need to have grabe. talent. Hindi ako marunong magluto. Kasi you have no experience in cooking, di ba? Maselan kasi ako. Hindi ako kumakain sa So, pumapasa na sa'yo yung luto niya? Sabi nga ng mga staff ko, sabi niya, ma'am, sino nagluto? Si Kuya Rex mo. Marunong na pala siyang magluto. Kasing lasa na ng luto mo. Ayan that's for you because meron siyang mga ka-witness na approve. Yung mga staff ko, kasi may hiligyan silang, halimbawa kakain ako, sabi nila sa akin, ma'am, may natira ka? Sabi, andun, iniwan ko na doon. Kasi sa amin, yung pantry, may policy kami. Siyempre, may mga serving spoon naman yan. Sabi ko sa kanila, pag may natira kayo na hindi nyo na kailangan, huwag nyo itatago. Kasi yung iba, walang ulam. Tama. That's a nice rule. Sabi ko, para hindi na sila bibili, lalo na yung mga guards. Oo, tama. Oo. Talagang sinasabi ko yun sa mga guards, sabi ko, may ulam ka ba? Pag sinabi, ma'am, wala pa, bibili ako. Sige, wag ka nang bumili kasi titirahan kita, hatiin ko tong ulam ko. Kasi sinasabi ko yan sa mga staff ko na, kung hindi mo mauubos, wag mong pilitin. Hatiin mo para maibigay mo sa kanila. Sabi ko kasi, hindi lahat ng tao. Kaya nga yung mga guards ko, sabi nga nila, ma'am, pag nilipat ako, magre-resign na lang ako. Ayoko na sa ibang brands. Gusto ko dito. Paano mo sinasabi kay Rex ang damdamin mo kapag bumabalik ang nakaraan? Ano yung tinuturo sa iyo ng Panginoon? Ngayon, mas hindi na ako nagsasalita eh. Noong hindi na ako nagsasalita. Nabawasan nga eh. Hindi na ako nagsasalita. Hindi katulad nun talaga. Inaano mo na lang kay Lord. Praise God. Hindi na ako nagsasalita. Pag alam niya yun, pag hindi ako nagsalita. Yun na yun. Hindi ako nagsasalita na. Kasi sabi ko, bakit hindi ko na kailangan magsalita? Kasi sa dami ng pain na naipon sa akin, bakit ka pa dadagdagan? Mag-i-enjoy ako. Sabi ko nga sa kanya, mag-i-enjoy ako. Maiksi lang ang buhay para intindihin ko yung mga bagay na makakapagpasakit sa akin. Right. Sabi ko, ang importante, yung relationship ko sa Panginoon, bahala na ang Diyos sa lahat. Lahat tayo mamamatay, lahat tayo, isusulit natin yung ginawa natin. Sa kanya ko na ibibigay. Kung may ginagawa siya o wala siyang ginagawa, nagsasabi siya ng totoo o hindi siya nagsasabi ng totoo, pananagutan niya yan sa Panginoon. Yes. Ultimately, we answer to the Lord. Tama. Well, maraming salamat. Biro mo yan, buong linggo nandito kayo. And you have blessed our audience with the issues that you went through, the trials and difficulties, that these are real, true-to-life stories of, yung up and down, parang roller coaster. Para makita ng mga tao yung grasya ng Panginoon sa buhay nyo. Yeah, and we appreciate your honesty. I mean, you right now are still in the journey of healing. You're still, processing the pain. And we appreciate that honesty because, that will bless also the audience who are going through that right now. So, kung kayo ay nanonood and you're also going through, hirap kayo to let go of the bitterness or unforgiveness in your heart. The Lord, He wants us to be free. He wants to give us peace and joy, but we gotta obey Him. We gotta do our part. We gotta release that unforgiveness kasi once it's still there, the enemy robs us of the joy that the Lord wants to give. So if that is your desire right now, this very moment, you say, Lord, pagod na ako, I'm going to release that unforgiveness. And when you say that, that means you're not going to hold that record of wrong ng asawa mo anymore. You're not gonna use that against him anymore. You're choosing, you're making a commitment to Lord, hindi ko na isusumbat yun sa Kanya. Isusumbong ko na lang yun sa iyo, Lord, pag bumabalik yung pain. Then let's pray this right now. Lord, Father, thank you, Lord, for the realization, Lord, that you want me to be free. You want to give me joy. You want to restore my peace. So right now, Lord God, in obedience to you,
I'm letting go of the pain. I'm letting go of my unforgiveness, oh God. Forgive me, Lord, because I've been holding it for so long, carrying it, Lord. But I realized, Lord, I cannot carry this burden, Lord. It will destroy me, Lord. So I'm opening my arms and giving it to you, Lord. I know, God, you love me so much. And you are healing me, Lord. You will continue to heal me as I obey you, Lord. Thank you, Lord, for you forgave me first. So as a sinner who has been forgiven, I have the supernatural power, Lord, that comes from you to forgive those who have hurt me so much. Help me, Lord, to extend grace to others always, Lord. Bless my marriage, heal my marriage, Lord God. Heal my broken relationships. Thank you, oh God, for loving me so much. I know you will make a beautiful thing from this pain, Lord. You will use it to encourage other people. You will use it, Lord, to heal other people. For your promises, all things work together for good for those who love the Lord and are called according to His promise. Thank you, O God. I love you. In Jesus' name I pray. Amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Picture a love so profound, it goes beyond our flaws, our regrets, our darkest moments. A love that asks for nothing in return, no conditions, no deals to be struck. This is the love of God, a divine embrace that sees past our imperfections and welcomes us as we are. It is a gift, pure and simple, given freely through faith in His Son, Jesus Christ. All we must do is open our hearts to Him. This is the kind of love that helps us forgive, heal wounds, and bring true peace. This is how the prophet Jeremiah described God's love when he spoke to the nation of Israel. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. I will build you up again, and you, virgin Israel, will be rebuilt again. You will take up your timbrels and go out to dance with the joyful. Jeremiah 31, 3-4. If you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Minda, magpatuloy kaya ang mga tanong na nagdudulot ng pagdududa niya sa katapatan ni Rex? Malalaman natin yan sa pagtatapos ng kanilang kwento bukas, same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Hesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless you. Bye-bye. Manunumbalik pa ba ang tiwala ng anak sa tatay na nangalunya? Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng The Minda Macaso Story. Dito lang yan sa The 700 Club Asia, Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.